Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, FLM family, saan man sulok ng mundo tayo naroroon ay pagpalain tayo ng Diyos bawat isa. At bawat isa rin ay pagkalooban tayo ng mahabang buhay. Agbyag Francis Leo Antonio Marcos, ang pandemic hero ng Pilipinas. Agbyag ka, Apulakay. Talagang yung pinaka-update mga kaibigan is mamimigay muli ng bigas. Wonderful Wednesday, FFCI family. Di ba? Tapos ito mga kaibigan, galing naman to kay Baby JC mga kaibigan, kay JC Brown Squad mga kaibigan, is FB Live ni Francis Leo Antonio Marcos. Binura na naman ng Facebook. Ano ang dahilan? Alamin mga kaibigan, 'di ba? Talagang dito mo makikita mga kaibigan yung talagang pagkabayas, yung talagang pagkamakapangyarihan ng mga taong nasa politika mga kaibigan, 'di ba? Doon nila ginagamit yung pera nila, nagbabayad yung mga yan, burahin mo yung ganyan, di ba? Tapos ito pa mga kaibigan, di ba? Ito namang ibalita nyo din po sana ang pag-aagrabyado kay Francis Leo Antonio Marcos. O di ba? Si Erwin Tulfo, si Ben Tulfo, si Deo Macalma, si Percy Lapid, tsaka tong si Arn. O di ba? Bakit mga kaibigan sa kabila nung pamimigay ni Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan, 'di ba? Bakit hindi talaga pinipicture ng mainstream media mga kaibigan? Kasi magi-spark ito mga kaibigan ng nationwide awareness ng mga tao kung sino talaga si Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan. Kasi hindi naman lingid sa ating kaalaman mga kaibigan na marami pa din sa mga Pilipino yung nanonood lang sa TV lang nanonood mga kaibigan, o kaya nakikinig lang sa radyo, sa balita sa TV mga kaibigan, yung live sa radyo mga kaibigan, sa mga probinsya, maraming ganyan mga kaibigan. Tapos marami pa rin yung ang bisyo lang talaga nila manood ng balita araw-araw, di ba? Kaya hindi pinipicture si Francis Leo Antonio Marcos nitong mga tinamaan ng lintik na ito mga kaibigan, kasi magi-spark, makikilala, makikurious ngayon yung mga tao mga kaibigan, kasi namimigay ng bigas, tumutulong sa tao, tapos ganito ganyan pa mga kaibigan, di ba? Tapos ito pang magaling ang direktor ng NBI, sibak lahat ng extortionist mga kaibigan. So talagang may kalalagyan talaga tong mga tao na itong mga kaibigan. Yung ginawa talaga nila kay Francis Leo Antonio Marcos is talagang pagbabayaran nila itong mga kaibigan, batas sa batas mga kaibigan. Hindi talaga sila makakaisa kay Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan, lalong-lalo na kay Attorney Carochi Vestido at saka kay Attorney Abraham Espejo mga kaibigan. Malulupit itong mga to, di ba? Talagang makikita mong bias mga kaibigan, di ba? Makakasuhan din siguro itong mga kaibigan na to. Walang sinabi naman itong mga tao na itong mga kaibigan lumalabas lang sa TV itong mga kaibigan, kaya ang feeling nila, sila lang yung nakakapagsabi ng totoo mga kaibigan. 'Di ba? Hindi nila alintana na marami silang nalinlang na tao sa kanilang mga fake news mga kaibigan, yung mga pag-aakusa nila kay Francis Leo Antonio Marcos ng mga hindi totoo mga kaibigan, gaya nung sinasabing scammer si Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan. Hindi naman totoo mga kaibigan. Sinasabi nilang land grabber si Francis Leo Antonio Marcos, hindi naman totoo mga kaibigan, 'di ba? Sinasabi nilang human trafficker mga kaibigan, hindi rin totoo mga kaibigan, bagamat ito ang umiipit sa kanya ng kaso mga kaibigan. Tapos may violation daw against women and children mga kaibigan, hindi rin totoo ito mga kaibigan, di ba? Talagang biktima lang si Francis Leo Antonio Marcos ng maruming sistema ng politika sa atin mga kaibigan. Grabe talaga itong mga tao na to, talagang pagbabayaran nila ito mga kaibigan. Pakinggan natin itong sinasabi ni Sir Mac Pablo mga kaibigan. Si Mahal. Kunin mo na ang lahat sa akin. Tunis at Jerome Hernandez ngayon Yun. nakikiusap. First 3 months, kawawang-kawawa si FLM, kaliwat kanan ang press con ni Victor the Extortionist, Lorenzo at Jerome Hernandez. Ngayon nakikiusap na wag idamay. Wahaha. Hindi nila kasi alam mga kaibigan yung magnitude nung kanilang ginawa kay Francis Leo Antonio Marcos. Akala nila
mapipitsaan nila. Sinabi nga ni Francis Leo Antonio Marcos nung una pa lang, bring it on. Bring it in the court. O, di ba? So, ganun nga yung ginawa nitong mga ulupong na itong mga kaibigan. Ginawa nila ng paraan para maidawit o mapalabas na si Francis Leo Antonio Marcos yung gumamit ng Norman Mangusin na yung mga kaibigan, di ba? Kasi tama naman talaga yung sinasabi ni Apo Lakay natin na he was once Norman Mangusin, mga kaibigan. Inanay niya nga ang nagpalit, mga kaibigan, di ba? Not unless, mga kaibigan, kung ang pinag-uusapan natin dito ay after ano yung natawag dito? After 18 years old na niya ginawa yun, mga kaibigan. Kung after 18 na niya ginawa yung, mga kaibigan, nasa hustong gulang na siya, ibang usapan naman yung, mga kaibigan. Pero pinalitan yung pangalan niya bilang Francis Leo Antonio Marcos before ng kanyang 18th birthday, mga kaibigan. So, grade 5, high school o ganyan yung mga kaibigan na panahon na pinalitan yung kanyang pangalan, mga kaibigan. So, napakasikreto kasi talaga, mga kaibigan, nung pagkatao ni Francis Leo Antonio Marcos. Hindi niya basta-basta kasi kahit na halimbawa kung magkakaroon ng pagkakataon na makakausap mo si Francis Leo Antonio Marcos tapos hindi ka naman niya lubusan talaga na na kilala, hindi rin basta-basta magsasalita si Francis Leo Antonio Marcos kasi kumbaga full of secrecy, mga kaibigan, yung kanyang pagkatao, yung kanyang gagampanan na tungkulin sa ating bansa, mga kaibigan, yung kanyang mga ipatutupad, mga kaibigan. Isipin nyo lang ito, di ba? Nung mga nakaraan lang, di ba? Nagbanggit pa siya na na binenta niya yung kanyang sports car para lang ma-utilize yung yung optical mission, mga kaibigan. So, ginawa lang niya siguro yun na pinagbili niya yung kanyang sports car, mga kaibigan, para lang ma-utilize yung siyempre yung mga basher, mga kaibigan, kung ano-ano kagad ang iniisip, mga kaibigan. Kasi nga, personal kong opinion, ayaw niya basta-basta lang pumirma, mga kaibigan, ng cheque, lalo na maglalabas siya ng pondo gamit ang Marcos Foundation, mga kaibigan, kasi talagang pinaka-iingat-ingatan niya ang mga pera na nanggagaling sa Marcos Foundation. Kailangan ito nanggagaling dito diretso kagad para sa mga tao, sa taong bayan, in the benefit of the Filipino people. Parang gano'n, mga kaibigan. Kaya ngayon, lockdown na extend, mga kaibigan. So, makikita natin sa channel ni Apo Lakay ngayon, mga kaibigan, talagang tuloy-tuloy yung kanyang pamimigay ng tuni-tuniladang bigas, mga kaibigan. Tagi-isang sako, mga kaibigan. Walang kilo-kilo dito, mga kaibigan. Tapos yung na pinuntahan nila si Mayang Francisco doon sa sa Santa Rosa, Laguna, mga kaibigan, binigyan ng 5 sakong bigas, mga kaibigan. Tapos binigyan pa ng yung tawag dito, merong pag grocery, yung maggugulay, mga kaibigan, pinakyaw yata ni Sekyama o ni Serdong, mga kaibigan, yung panindang gulay. Talagang umalis kagad yung mama, mga kaibigan. Sabi, baka isoli pa yung gulay. Umalis na. Baka isoli pa yung gulay. Sabi, hindi mauubos. Hindi niya sukat akalain na FLM team yun na kaharap niya, mga kaibigan. Kung kalahating truck yun, baka kalahating truck yun, pinakyaw na yung, mga kaibigan. Isang utos lang ni Apo Lakay natin, mga kaibigan. Diba? Ito yung mga kahapon pa to mga sinabi ni sa channel ni Idol FLM patung walang lumalabas diyan sa YouTube, walang nababalita sa TV na meron ng kaso yung mga palutang-lutang daw na yan. Hindi pa naman confirm kung yun nga, mga kaibigan, talagang nakakaano nga, kaibigan, bakit hindi nila ibalita yung mga taong gumanito, ganyan kay Francis Leo Antonio Marcos ay may mga ganito, ganyan na sa mga sitwasyon na to, di ba? Yun dapat ang binabalita nila lutang-lutang na. Pero ang ibig sabihin natin diyan, bakit hindi nyo man lang binabalita sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga nasa Pilipinas? Kasi dapat pong malaman ng mga kababayan natin kung bakit, diba, kung bakit nakasuhan itong mga palutang-lutang na ito at bakit sila hindi sila kumbaga napapakinggan pa
hindi pa natin napapakinggan, hindi natin napapanood, hindi natin nadidinig sa Tama. mga prominente. Yan, mga Ayun, prominenteng yun. media, lalong-lalo na sa mainstream media, na noon ay nagkakandara pa. Kaya obvious na obvious talaga mga kaibigan yung mga style nitong mga nitong mga media personalities sa itong mga kaibigan. Isipin nyo po nila may huhulihin na ganito, ganyan, o may kasamang media ang agad mga kaibigan. Pero pag bulilyaso ng mga kaibigan yung makita mo yan yung mga media, wala nang pakialam yan mga kaibigan. Kumbaga, hanggang doon lang yung bayad sa kanila, parang gano'n. Kunyari may cover lang sa news. Kasi yung mga ganyan mga kaibigan, plus news yan, kailangan yan doon sa 24 oras, o doon sa, basta yung sa mga news mga kaibigan, kailangan yan doon yung mga ganyan. Bakit ngayon, hindi nila i-flash report naman na yung mga ganito, ganyan kay Francis Leo Antonio Marcos ay mga nakasuhan. O, di ba? Dapat hindi ilalabas din nila yung mga yun. Na mapuntahan agad yung Legrand Tower para ma-cover yung patungkol dito sa pagkuha ng NBI kay Idol Francis Leo Marcos. Tama yun mga kaibigan. May kinalaman nga rito mga kaibigan yung mga mas malalaking tao pa mga kaibigan na ang tanging layunin nila, ang tanging purpose nila para gawin ito kay Francis Leo Antonio Marcos ay sirain ang kanyang pangalan sa publiko mga kaibigan, which is ang social media naman, tayong mga defender, tayong mga vlogger, tayong mga supporter, tayo naman yung nagpapalaganap, tayo naman yung sumusupil sa maling gawa ng mga mainstream media mga kaibigan, yung maling gawa nitong mga taong may kinalaman sa pagkakagawa nitong hindi maganda kay Francis Leo Antonio Marcos, di ba mga kaibigan? Talagang pinanindigan talaga ni Apo Lakay natin na lalaban talaga siya, bring it in the court, di ba? In the long run mga kaibigan, bakit walang hearing, bakit walang kasi delaying tactics lang mga kaibigan yung ginagawa nila. Alam nilang talo sila, alam nilang malalagay sila sa alanganin lahat. Nakakahiya itong mga personalidad na itong mga na-involved dito mga kaibigan. Nakakahiya kayo. Anong klaseng mga pagkatao meron kayo? Akala nyo na ganun lang ang isang Francis Leo Antonio Marcos, na akala ninyo nagpanggap lang ang isang Francis Leo Antonio Marcos, pero hindi nyo alam na napakabigat ng responsibilidad ni Francis Leo Antonio Marcos na gagampanan sa ating sambayan ng Pilipinas. Yan ang hindi alam pa ng mga karamihan mga kaibigan. Marami pa rin mga basher, meron pa rin mga basher, pero hindi na sila ngayon nagbablog mga kaibigan. Kasi nanginginig sila ngayon mga kaibigan, baka makasuhan sila mga kaibigan ngayon. Hindi nila mai-vlog si Francis Leo Antonio Marcos, tahimik lahat mga kaibigan. Lahat ng UTW, tamemi na mga kaibigan. Ang kumakana na lang si Leon si Leon, alam nyo naman mga kaibigan ito, pag nasampahan ng kaso ito, iiyak ito kay FLM, sigurado baka patawarin din si FLM. Itaw ko sabihin na ilong na tinubuan ng muka, malaking ilong na tinubuan ng muka. Hindi nga masyadong pinapansin ni Apo Lakay natin mga kaibigan, dahil sigurado ito si Leon makakasuhan ito mga kaibigan, iiyak ito, luluhod ito kay Apo Lakay, patawarin mo ko. FLM ako talaga. Naku talaga mga kaibigan. Kasi talaga mga prominente nating mga basher mga kaibigan tikom na yung bibig Sir Becwa, wala na. Takero, wala na. Inday, wala na. FLM na raw yata si Inday mga kaibigan. Hindi natin alam. Tapos sino pa ba? Wala na. Dati sila DJ Yui. Sino pa ba yung mga sila Balico, sila Mihurada, sila Bungo, marami pang ibang mga kaibigan pero unti-unti silang nagunaw mga kaibigan, wala silang nagawa. O di ba? Wala na kasi silang ipaglalaban mga kaibigan. Ito pa sila Uling, si Epang Epal. O di ba? Nasa na sila ngayon mga kaibigan? Wala. Nga sila lahat ngayon. Ito si Uling sigurado kamot ito mga kaibigan, dahil siguradong babalikan ito mga kaibigan ng kaso. Siguradong ipakukulong ito mga kaibigan. Hindi pwedeng hindi ipakukulong ito ng mga abogado ni Francis Leo Antonio Marcos. Yung ginawa niyang pangyuyura kay Francis Leo Antonio Marcos. Naku, yari ka Uling. Yung mga inaabang-abangan ko yung ang pagbabalik ng Agila, ang muling paglipad ng Agila mga kaibigan. Malapit na mga kaibigan. Antay-antay lang talaga tayo.
bago matapos itong buwan na to, naway mangyari ng mga kaibigan. Ayon yung kay Sir Makmak. Yun, bakit wala kayang lumalabas? Ano yan? Merong pinagtatakpan, namimili lang ng ibabalita, o Tama. nagiging talagang nagiging bias lamang itong mga giant network na ito na katulad niyan, ABS-CBN, GMA, Channel 5, di ba? Yung News 5 TV ba yan? Tapos yung Tama, maraming media noon na nag-cover sa kung ano man ang nangyari kay FLM simula doon sa Legrand hanggang makarating sa NBI hanggang sa nandoon na sa BJMP. Yan, marami pong mga pumunta diyan. Tama. Pero ngayon, parang wala silang pake. Yun. 'Di ba kumbaga etong mga ganitong bagay, maganda sanang maibalita 'to eh. Kasi para malaman ng mga taong bayan, lalong-lalo na, 'di ba? Kaming mga taxpayers na malaman namin na mayroon palang mga ganitong nangyayaring bagay at maisisiwalat na. 'Di ba? Maisisiwalat na. Tama yung mga kaibigan, yung pinupunto ni Sir Makmak Pablo. Bakit ngayon hindi nila ibalita sa kanilang mga radio station, sa kanilang mga programa na yung mga taong gumawa nito kay Francis Leo Antonio Marcos ay binalikan ng mga abogado at meron silang ngayon mga kinahaharap na kaso. O, di ba? Dapat ganoon mga kaibigan. Pero sa lahat sa social media natin talaga malalaman mga kaibigan kasi pag nagbalita yung mainstream media mga kaibigan, talagang ipit na ipit mga kaibigan. Kumbaga, magpo-full blow lang sila mga kaibigan. Depende sa bayad kasi napakalaking negosyo pala dyan mga kaibigan. Yung mga media na yan, mga kontrolado pala ng mga politiko mga kaibigan, kung sino yung pinakamalakas maglagay mga kaibigan. Yun yung palaging napopromote mga kaibigan na ipalalabas nila sa mga tao. Sige, ibibuild namin yung napapakita namin na mabuti kang tao, ganito, ganyan ka. O ngayon, nag-lockdown mga kaibigan. Nasa na dyan yung mga nagpa-press conference ha. Manny, di ba nagpa-press conference ka na wala muna pamumuliti ka, tulong muna. O ngayon, pandemic, di ba? Naka-lockdown ng NCR. Yung bubble, pati yung Calabarzon. Nasaan ka? Parang hindi ko yata nakikita na na namahagi ka rin ng bigas, nagbigay ka ng bigas, tumulong ka, o ka. Di ba sabi mo, pagtulong muna, di ba? Nasaan? Naghihintay kami. Yan mga kaibigan, yung example ng mga politiko, yung mga pumasok sa politiko na nilamon na ng sistema ng politika mga kaibigan. Yung maruming sistema ng politika mga kaibigan. Wala yung pakialam mga yan. Wala yan, tago lang yan sa bahay. Lockdown, tago tayo sa bahay. Ganun lang yan, enjoy lang sila dyan. Di ba? Utos sa katulong. Ganito, luto ka lang ganyan. Ganyan. Swimming tayo. Yan, ganyan. Dito, nude tayo. Ganyan. Puro pansarili lang nila mga kaibigan. Samantalang si Francis Leo Antonio Marcos, bagamat nakakulong mga kaibigan, ang iniisip pa rin niya yung paano ba iibsan yung gutom na mararanasan ng mga taong nawalan ng trabaho dahil sa lockdown mga kaibigan, yung no pay, no work. Diba? Yan kagad yung inunan niya ulit kagad yung EDSA mga kaibigan, diba? Nagmigay ng mga food packs mga kaibigan. Napakalaking bagay nito. Diba? Ang tagal na natin sa laban na ito mga kaibigan, mag-iisang taon na. O isang taon na tayo mga kaibigan simula nung lumabas si Francis Leo Antonio Marcos. At mag-iisang taon na rin mga kaibigan simula nung kinuha siya ng NBI mga kaibigan. At tayo'y dumidepensa kay Francis Leo Antonio Marcos mula noon hanggang ngayon. Tuloy-tuloy pa rin yung pagdepensa natin mga kaibigan. So dumadami yung nanonood mga kaibigan, marami na yung bumabalik. Pero hindi lang sila nagko-comment, hindi lang sila nagpipindot ng mga likes mga kaibigan. Kasi nakikita ko minsan 11,000, 12,000 views na mga kaibigan ang inaabot. Tapos yung like nasa 1,000 mahigit mga kaibigan. Kumbaga okay lang yung mga kaibigan kasi at least unti-unti nang bumabalik yung mga tao. Unti-unti na nilang nakikita ulit. Francis Leo Antonio Marcos talagang pagpanahon ng pandemic talagang naglalabas talaga ng pera para makatulong. Di ba mga kaibigan? Isang ganun lang mga kaibigan, 20 million, isang permahan lang mga kaibigan. Di ba? Paano hindi ka bibilib kay Francis Leo Antonio Marcos? Tapusin na natin ito kay Sir Makmak. Sa madla na totoo na mayroon talagang mga ganitong
Hindi natin alam kung ano tawag diyan sa ganyang gawain. Pero matagal na natin narinig. Bias. Matagal Ano na ba? natin nadidinig yung mga ganyang bagay. Pero ngayon lang natin nakita o ngayon lang natin nalaman na may katotohanan pala. Kasi nga, naisampa yung kaso doon po sa kinauukulan. Kaya walang binabalita ang ABS-CBN, GMA. Tama mga kaibigan, nag-prosper yung kaso mga kaibigan. Ibig sabihin, nakitaan ng probable cause mga kaibigan para dinggin yung mga isinampang kaso mga kaibigan. Kasi kung hindi yung nakitaan ng probable cause mga kaibigan, ibabasura kagad ito mga kaibigan, pero hindi. Binigyan ng pagkakataon na dinggin itong mga kaso na ito. So, once na nagkaroon ng probable cause, dininig yung kaso mga kaibigan, sigurado floating yung mga kaibigan, yung mga sangkot dito mga kaibigan, at siguradong dyan na magkakagisahan. Dyan na ngayon lalabas yung mga tagisan ng ng talino mga kaibigan, ng mga abogado. Yung mga abogado nila ang magiging prosecutor dito mga kaibigan sa mga kasong isinampa na ito mga kaibigan. Sila Attorney Abraham Espejo mga kaibigan, saka si Attorney Caronche Vestido mga kaibigan. Diyos ko po, gigibain nito yung mga defense lawyer ng kukunin nitong mga to. Sigurado talo to mga kaibigan. Dahil batas ang pinag-uusapan dyan mga kaibigan, yung mga number ng mga batas mga kaibigan, talagang o tutok ganyan, o binayolate ito ganyan, o palagay lang natin yung sa IATF o IATF, o ito yung video, o ganyan, o binayolate nyo, yung ganyan. Puta, may sentensya yun mga kaibigan. O, di ba? So, ang dami nga nilang violation na ginawa. May extortion pa mga kaibigan, o saan napunta to, ganito, ganyan. Siguradong may babaliktad dyan sa mga yan, mga kaibigan. Tapos mag-i-star witness mga kaibigan para idiin yung mga kasama nyo mga kaibigan. Di ba, syempre, kung yung tao na ito mga kaibigan, inaasahan lang niya yung trabaho niya na yan mga kaibigan. Siyempre, puta, laglagan blues ito. Puta, nagkakaso tayo dahil dito sa mga katarantaduhan ninyo. Laglagan na yan mga kaibigan. Ayun mga kakabak-abangan natin mga kaibigan. Na ibalita nila ito para malaman ng mga taong bayan. Kasi, di ba, nalaman ng taong bayan noon na si FLM daw ay isang scammer, masama daw, wala daw ari-arian, at kumbaga puro kasinungalingan lang daw ang sinasabi sa kanyang YouTube channel, di ba? Kita niyo naman, halos everyday may update ang mga tulpo, di ba? Katulad ni Erwin sa ni Ben, lagi silang may update, ini-interview si Chip, di ba? Oo, alam na, kita natin yung mga kaibigan. Katulad niyan yung isang reporter na matanda, talagang siya masigasig na mag-cover kung ano man ang nangyayari dito sa kaso ni FLM, katulad nung isang si Deodoran. Yan, kilala niyo naman kasi si Deodoran. Yan, di ba? Talagang siya bawat kibo, bawat kuda, di ba? Kumbaga kung ano man ang kanyang marinig, malaman patungkol sa nangyayari sa kaso ni FLM, kung ano man ang nangyayari doon sa husgado, kung ano man ang nangyayari kay FLM sa loob ng NBI or ng BJMP, meron siyang update. Bakit ngayon hindi siya nag-a-update ng patungkol doon sa ikinaso ni Attorney Johnny laban sa 5 manok? 5 manok ba? Tama ba? Apat. Laban doon patungkol sa 5 manok Yun. na In-extort. yun nga, di ba? Kumbaga, patungkol doon sa 5 manok na alam nyo naman kung ano tinutukoy ko, bakit hindi ibinabalita? Tama. Maganda sanang scoop ito. Maganda sana itong ibalita kasi malalaman ng madla, malalaman ng mga tao, malalaman ng sambayan ng Pilipino na mayroong nangyayaring ganoon sa ating lipunan. Sigurado yung mga kaibigan, pag yung na flash report yan mga kaibigan sa GMA, kunyari, ganito, ganyan, nasampahan ng kaso dahil sa pandarambong ng 5 manok, talaga sasabog yan mga kaibigan, biglang, uy, naku, ganito nga pala, naku, ano pala itong mga na to, ganito pala yan, ang sabi nila noon, ganito, ganyan, pero ang totoo pala, ganito, di ba? Ang dami ngayon tao talaga, FLM, talagang ang hustisya nasa nasa mga kamay na natin. FFCI, yung hustisya talaga makakamit na natin. Gaya nga nung sabi ni Sir Makmak,
kinakapitan ko yun na hindi raw matatapos tong April. Naway makalaya na si Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan. Pero nag-lockdown na naman ng 2 linggo, mga kaibigan. Baka mamaya ma-postpone na naman yung mga, alam nyo naman mga kaibigan, yung mga kalaban natin delay lang ang ano nito, laban nito. Wala kang hearing na ginagawa, mga kaibigan. Pakinggan pa natin. Kumbaga, parang ito yung urban legend, di ba? Parang urban legend na ngayon lang nabigyan ng katotohanan. Ngayon lang, kumbaga, lumabas na totoo pala. Kasi dati, parang, ano lang yan, parang sinisiraan lang yan. Di ba? Parang, ano yan, ginawa lang yung kwento na yan, parang, kumbaga, kumwari, merong ginagawang masama itong mga tao na ito. Pero, ngayon, napatunayan natin na totoo pala. Dahil nga sa inilabas na nung press conference ni Atty. Johnny na meron nga daw pa talagang kaso itong mga taga CCD, NBI. So, di ba, Cybercrime, NBI, mga kaibigan. Grabe talagang haharapin nyo talaga itong mga kaso na to. bakit hindi po ibinabalita ng social media, hindi binabalita ng mainstream media, hindi nilalagay sa FB, hindi pinopost sa Twitter, hindi pinopost sa Instagram? Kasi po, ito ay magiging kasiraan ng isa sa pinaka-prominente, pinaka-kapita-pitagan na institusyon ng ating bansa. Pero, di ba, kung sila po ay nakasuhan at mayroong ebidensya, ibig sabihin, lumabag po sila sa batas, lumabag sila sa karapatang pantao ni Francis Leo Marcos. Tama. Sana ibalita naman ng mainstream media para Kaya talaga yung mga taong may interest, yung may pagmamahal, yung may pagkilala kay Francis Leo Antonio Marcos, talagang nandito tayo, mga kaibigan, sa social media. Nandito tayo lahat. Bawat isa sa atin nandito para makapagbigay tayo ng ating suporta, opinion at pakikiisa kay Francis Leo Antonio Marcos. Grabe talaga, mga kaibigan, yung ginawa sa kanya. Talagang hindi ko talaga matanggap. Talagang ito na talaga yung hustisya, mga kaibigan, darating na. kasi di ba updated sila dati, marami silang kuda, marami silang sinasabi mga kasiraan about kay FLM. Ngayon naman, bumawi naman kayo. Pagkakataon nyo na itong bumawi kay FLM, pagkakataon nyo nang mabawi ang inyong mga inilabas dati na mga balita na hindi totoo. Tama yun, correct nyo. Pagkakataon nyo na ngayon Tama. na maipakita sa buong sambayan ng Pilipino na hindi kayo bias, Tama. na hindi kayo namimili ng inyong ibabalita, Tama. at patas po kayo pagdating sa pagbabalita. Tama. Kung yung tao ay inyong naibalita dahil sinasabi nyo nga na siya ay masamang tao, siya ay scammer, Tama. bakit ngayon hindi nyo maibalita na siya ay inagrabyado, na merong ginawang hindi maganda sa kanya, yung taga-gobyerno, na merong nagaganap na hindi tama sa pinaka-iingatan na institusyon ng bansa? Sana po maging patas itong mainstream media, itong social media, di ba? Dati sa FB, ang daming nagpo-post kung ano-anong kasiraan para kay FLM. Ngayon po, naagrabyado. Ito, mga kaibigan, tingnan nyo lahat ng mga kasiraan na post para kay Francis Leo Antonio Marcos nananatili doon sa Facebook, mga kaibigan, hindi binubura. Pero yung mga kabutihang ginagawa ni Francis Leo Antonio Marcos, yung pamimigay ng bigas, yung ganyan, yung mga live sa Facebook, binubura nila, mga kaibigan. Di ba? Kasi alam nilang malaking platform ang Facebook, mga kaibigan. Maraming Pilipino o halos sa mga 80% ng Pilipinong nasa hustong gulang, mga kaibigan, at ilang mga teenager, mga kaibigan, ay nag-Facebook, mga kaibigan. Kaya binubura nila, mga kaibigan. Grabe talaga yung dumi ng sistema sa atin, mga kaibigan. Walang freedom, di ba? Sila yung nagdidikta kung ano lang yung nila, nakakahiya. Si FLM, naagrabyado si Francis Leo Marcos. Tama. Na kahit nakakulong na, namimigay pa rin ng tulong. Tama. Kahit na nandoon, nagturo sa kasalanan na hindi niya alam, Yun, tama. tumutulong pa rin po sa sambayan ng Pilipinas.
sa sambayan ng Pilipino, sa ating bansang Pilipinas, tumutulong sa gobyerno. Naku, kawawa itong mga kaibigan. Malicious prosecution yung ginawa nila kay Francis Leo Antonio Marcos. Kung ano yung sentensya, doble nun mga kaibigan ang haharapin itong mga kaibigan. Talaga, tagumpay na tayo mga kaibigan, malapit na. Iniibsan ang mga takot at pagkagutom ng mga tao na umaasa lamang Tama, sa mga tulong. tama, Yung mga walang-wala. tama. Sana maging patas kayo, sana madinig man lang yung aming panawagan na mabigyan nyo ng patas na pagbabalita ang mga update patungkol dito kay Francis Leo Marcos. Pagkakataon nyo na mainstream media na mapakinggan nyo, malaman nyo at talagang maibulalas nyo sa buong mundo, sa buong sambayan ng Pilipino. May katiwalian. Yun, tama. Maraming salamat po. Yun, tumpak na tumpak mga kaibigan. Kailangan ma-expose talaga mga kaibigan yung katiwalian na ginawa nitong ahensya ng gobyerno na ito mga kaibigan. Lalong-lalo na sa ating pandemic hero na si Francis Leo Antonio Marcos. Magbabayad kayo, yan ang masasabi ko. Kaya kung kayong mga basher, ano na lang kayo, kumbaga, puro na lang kayo mga keyboard basher na lang ang meron ngayon. Wala nang vlogger na basher mga kaibigan. Di ba? Si Kuting na lang yun, pero wala, hindi naman pinapansin niya si Kuting mga kaibigan na kumbaga inuunawa na lang si Kuting mga kaibigan, yung talagang mga sinasabing prominenteng mga basher mga kaibigan, naguunaw na lahat, natikom na yung bibig, hindi na alam kung ano yung iaano nila kasi wala na silang panlaban sa atin mga kaibigan di ba? Ayaw na lang nila mag-concede at humingi ng tawad at nagkamali sila ng pangyuyura kay Francis Leo Antonio Marcos, malamang mapatawad pa sila, di ba? Pero itong mga gumawa ng katiwalian, gumawa ng pang-aabuso kay Francis Leo Antonio Marcos na nasa gobyerno, ay hindi dapat ito patawarin, dapat ito managot sa batas. May batas na uusig sa kanila. So malapit na yan mga kaibigan, yan ang mga aabang-abangan natin sa mga susunod. Tuloy-tuloy ang pamimigay ni Francis Leo Antonio Marcos. Maraming salamat doon sa mga nag-subscribe kay Lolo Miguel. Dadagdagan yata ako ng mga 4 na subscriber mga kaibigan. Thank you so much. Tsaka Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroon, pagpalain tayo ng Diyos bawat isa at pagkalooban tayo ng mahabang buhay. Agbyag ka, Francis Leo Antonio Marcos. Agbyag ka, Apo.